gonna be 1 month. Tapos haba ng loan term, it's exclusive yung mga bagyo. Kapag hindi ka nakakapagbayad on time, Dance, smile, save, repeat. Hindi bawal mga basta marunong mag-budget. Jutangera. Mga Mima, welcome back sa ating channel. Ngayon pag-uusapan natin ang isa sa top online loan na alam natin hindi na kailangan mag-download pa ng app. And very safe and legit talaga siya kasi nga SEC registered, alam niyo naman na, at CIC accredited as accessing and submitting entity din siya. Walang iba kundi si Finbro. Friend. Anyways, tara na at himay-himayin ulit natin siya kung may pagbabago itong si Finbro. Parang meron. May nagdadalaga tayo, charot. Yung boses ko, talaga naman. May napansin ako na hindi natin na-tackle the previous videos natin about Finbro. But anyway, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, sa mga bago pa lang po dito sa aking channel, baka naman pa-subscribe na. I-click mo na yung subscribe button. Pati yung notification bell dito para every time na magkakaroon tayo ng mga bagong video, kayong unang makakapanood ng ating mga reviews. Kasi dito sa channel na Team Marcos, tayo ay nagre-review ng financial products and services, including savings, credit card, loans, at mga OLA. Tayo ay naghihimay ng bonggang-bongga. Chine-check natin yung kanyang pagkakakilanlan, yung terms and conditions including interest rate, kung may mga fees, penalties, or other fees pa yan, nakaakibat ng pagjujutang natin. Kasi, alam niyo dito sa channel na to, it's very important na educated tayo sa ating mga ina-applyan. Hindi man sa mga OLA, kahit hindi sa mga OLA, kahit sa mga personal loan, sa mga bankong ina-applyan natin, mapa-car loan, housing loan, at kung anek-anek pang mga cash loan online na available or ready to apply ngayon. Kasi ang dami-dami ng mga online loans, hindi ba, na pwede nating applyan. Pero, ang risk din naman yan, may mga nagpapanggap. Maraming mga nagpapanggap na kuno ay legit. Pero hindi naman pala. Kaya pipiliin natin yung mga a-applyan natin. Kaya dito sa series na Loan Education, talaga naman by Team Marcos, ay marami kayong matututunan sa pagjujutang. Hindi lang basta uutang ka dahil may bibilhin kang gadget or whatnot. Uutang tayo kasi gusto din natin magkaroon ng kaalaman. Hindi ba? Let me educate you. Charis! Alam mo ba yung kapitbahay natin? Grabe daw ang utang. Hep, sandali lang muna, friend. Let me educate you. Hindi utang yon, bilyonaryo yon. So, ayun na nga. Let's go and hihimay-himay na natin si Finbro, mga Mima. Okay, so as you all know, kapag mag-a-apply tayo kay Finbro, online lang, so website siya. But may napansin ako dito, sabi niya dito, better experience and faster approvals. Get our mobile app now. I'm not sure kung na-try nyo nang mag-download ng app sa App Store kasi available lang siya sa App Store, wala siya sa Play Store. I still recommend, no, may suggestion, kung gusto mo na mas convenient at wala ka nang ida-download na app, better to apply online na lang doon mismo sa website nila directly. Meron akong link dito sa description ng video or comment section. I-check nyo na lang para ma-direct agad kayo dun sa application process ng Finbro. But anyways, kay Finbro, kapag bagong utangera ka, up to 10,000 pesos, pwede mong mautang sa kanya. It's not that one time, big time na ma-approve ka ng 10,000 pesos kasi nga it's up to, hindi ba? It's gradually increases kapag nakikita naman ni Finbro na you're a good payer, you pay on time. So, up to 10,000 pesos ang pwede mong mautang as a first-time borrower. So, kapag repeated borrower ka na, syempre tataas din yan, te. It's gonna be up to 50,000 pesos. Ganyan siya. Pag first time mo pa lang, you will get a promotional discount of 0% interest for your first utang kay Finbro. So, let's say for example, utang ako ng 1,000 pesos. Oo, kasi nga pang emergency lang at hindi ko naman siya gagastusin sa malaking expense or bonggang-bonggang expense, diba? Kailangan ko lang talaga ng extra cash kasi nga naubusan ako, mga ganon. So, ganito yung kanyang calculation, estimated calculation.
Sabi dito, halaga ng utang is 1,000 pesos, which is the principal, which is 1,000 pesos. Tapos yung due date na babayaran mo ito, it's gonna be September 5, 2026. So today is August 6, 2026. So it's gonna be 1 month. Okay. Tapos haba ng loan term, it's gonna be 12 months. So kapag naisip mo na i-installment, di ba? Or i-extend yung payment term mo, you can do it up to 12 months daw. Kaso, syempre, hindi to advisable na i-installment mo siya. Mas maganda pa rin, the best option na gagawin mo is to pay in full para hindi ka ma-charge ng mga additional fees or penalties, hindi ba? Kasi I believe if you are going to extend or do it by installment, ma-extend lang po yung payment term pero hindi mababawas yung partial payment na binayad mo. Kasi partial payment lang yung ginawa mo eh. Mas advisable na pay on time na lang in full payment para hindi ka mabigatan in the future. So, syempre, marami na rin nakakapag-apply kay Finbro kasi nga 98% ng mga customer nila ay natutuwa kay Finbro kasi may malasakit din talaga itong si Finbro. Meron siyang tinatawag na, alam mo yan, yung feature na Borrower's Advantage Package. Kapag nag-opt-in ka doon sa Borrower's Advantage Package feature nila, talagang may mga benefits ka din naman talagang makukuha sa kanya in case of emergencies like ngayon, tag-ulan. Siyempre, di ba, Saan ba pwedeng mag-apply ng loan? sunod-sunod yung mga bagyo. Kapag hindi ka nakakapagbayad on time, tapos isa ka sa mga natamaan ng bagyo or earthquake, di ba, mga lindol, mga ganyan, wag naman sana. Pero in case lang naman, at least itong si Finbro, meron siyang ganong feature or benepisyo na makukuha mo. Di ba, bibigyan ka ng palugit, bibigyan ka siguro ng discount ni Finbro kapag isa ka sa mga naging biktima ng natural disasters, mga ganon. Minsan, sa isang iglap, maaaring magbago ang lahat dahil sa kalamidad. Pero hindi rito nagtatapos ang pag-asa. Sa Finbro at sa Borrower's Advantage Package, So may ganun siyang malasakit talaga itong si Finbro. So which is very rare sa mga online loans, ha. So dito kay Finbro, actually you only need one valid ID tapos selfie lang ang kailangan para makapagpatuloy ka sa application. Hindi mo kailangan ng payslip pati. Tapos ilang minuto lang dyan, makukuha mo na yung resulta ng approval. And then once approved, syempre makikredit na agad or madidisburse na agad yung funds doon sa napili mong bank account or e-wallet. And 24/7 siya na available. Kung kakailanganin mo siya ng madaling araw, wala ka nang malapitan. Lapitan mo si Finbro kasi 24/7 nakabukas yung website nila. At very safe, in fairness, very safe ang kanilang website kasi nga encrypted yung mga impormasyon na i-enter nyo dito. Kasi may SSL encryption na tinatawag ang website. Meron siyang padlock na nagsasabi na safe yung basic information na i-enter mo dito. Ang kagustuhan ko din kay Finbro kapag magre-register ka, hindi ganon karami ang tinatanong niyang mga ka-impormasyonan. Very basic lang talaga. Parang siguro ilang minuto mo lang matatapos na yung registration at makakapag-process ka na agad-agad. Makukuha mo na yung resulta in just siguro few minutes, 3 minutes, 5 minutes yung estimate nung sa akin nung nakuha ko yung resulta. Kaya mabilis talaga ang kanyang approval process. So once you log in, ito yung bubungad sa inyo kapag nakapag-register na kayo, magla-login na kayo, need instant cash loan. So, eto, bibigyan ka ng loan amount. So, sabi ko sa inyo, ayan yung loan amount, O pwede nyong laruin yan. So, from 1,000 pesos up to 6,000 pesos yung sa akin na credit limit or loan amount na maaprubahan sa akin. Okay, so let's say 1,000. Tapos, ang aking loan terms is going to be a minimum of 7 days and up to 30 days yan siya. Okay, so let's say 30 days, no? So, ito yung breakdown ng aking uutangin. So, this is just an estimate kasi kailangan mo pa rin naman tapusin yung pag-apply dyan by clicking apply now. Tapos, may mga additional information pa yatang i-confirm dito. So,
Sabi ko sa inyo, September 5 yung aking magiging due date kasi 1 month ang pinili ko. Tapos ang interest niya lang is 60 pesos for the duration of 1 month ha. Tapos processing fee is 60 pesos din. So, ang loan tenure, ang pinakamahaba is 12 months. So, ang total amount na babayaran ko, ang ibabalik ko siya within 30 days is going to be 1,120. Oo, 1,120 yan. Estimate pa lang yan. Pero pag i-click ko na yung apply, syempre, hindi pa dyan nagtatapos. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, meron siyang borrower's advantage package na feature which is naka-check siya na default. You can uncheck yan kung ayaw nyo sa kanya. This is an additional package na makukuha mo kay Finbro kapag chinek mo siya, kapag nag-opt-in ka. This is optional naman ha. Hindi naman kailangan i-avail nyo yan. It's still up to you kung gusto nyo. So sabi niya kasi dito, if you select this option and increase the chance to get a loan by 50%. So, ngayon naka-check siya. So, nabago yung kanyang, yung kanyang total amount due kasi nga may borrower's advantage package ako. So, merong fee yun, nakaakibat, which is dito nakalagay 535 pesos na fee. It depends on the amount. Magbabago din yan kapag binago mo din yung amount. So, let's say 3,000. Mababago din yung amount ng borrower's advantage package, syempre yung interest, processing fee, and whatever. So, kailangan pag-isipan mo talaga ng mabuti ito. Kung ayaw mo naman sa borrower's advantage package, you have the liberty to uncheck it. Then, wag mong i-avail kung ayaw mo sa kanya. So, pag 1,000 lang, 1,120 pesos ang ibabalik mo sa kanya, which is tama yung calculation niya kanina dun sa unang ipinakita ko sa inyo. Yan yung walang borrower's advantage package. So, pero ang sinasabi niya dito, if you are not choosing to proceed with a loan warranty package, please upload the required document for manual review. So, kakailanganin nila ng COE with the compensation and acknowledgement of continuous employment for the next 12 months. It should be addressed to Sophie Financing Inc. and may signature dapat ang HR ninyo dyan daw. So, i-upload mo yung document niyan and it may take up to 10 working days daw to review your application. So, it's gonna be hassle din kasi matagal yung processing niya kapag wala kang borrower's advantage package, di ba? So, manual review kasi ang gagawin nila. So, i-continue mo lang yan. Ayaw mo ng borrower's advantage package. Pero kung talagang, syempre kung emergency ang pinag-uusapan dito, at saka kailangan mo ng pera, you will choose the borrower's advantage package at this time, hindi ba? You have the option. So, again, hindi naman siya sapilitan na i-check mo ito. So, it's still your decision. Kailangan mo lang talagang basahin mo na pag-aralan yung terms and conditions and everything bago mo i-continue yan. So, sa akin, I will choose the one with the borrower's advantage package kasi nga kailangan ko ng kaperahan. And then, after that, you will have to wait for a few minutes for your application to be processed. And then, manghihingi na rin siya ng dito, disbursement method like bank account. Pwede ring e-wallet, pwedeng GCash or other e-wallet like Maya. Yung sa akin kasi nakalagay na dito is may BPI. So, after that, i-continue ko na. Ayan, tama naman yung aking bank account details. So, mag-aantay ka na siguro mga ilang seconds. Tapos, ang nakalagay na dito, your loan is pre-approved. Yes. Pre-approved na siya. Your money is just one step away. Click get a loan below. Okay, so, di ba, ang transparent ni Finbro kasi hindi niya agad-agad i-send sa'yo yung pera hanggat hindi mo na confirm. So, meron dito sa babate, naka-uncheck yung dyan. I have read and agreed to loan disclosure statement, credit line agreement, borrower's advantage term. Naka-ano pa yan, uncheck pa yan. So, kailangan mo muna kasing basahin yung terms and conditions bago mo i-accept. Kapag na-accept nyo na, then get the loan na. Tapos, madi-disburse na yung pera doon mismo sa
bangko mo or e-wallet mo. So, napakalaga talaga na mag-ano muna tayo ha. Basa-basa muna ng terms and conditions. But in fairness, the point here is if you check the borrower's advantage package, napakabilis lang din naman talaga ng kanyang application. Fast approval talaga kung fast approval hindi ba? Hindi yung para bang ibang OLA na kapag na-approve ka na, isi-send na agad yung pera sa bangko mo without even asking you to please read the terms and conditions first before getting the loan, di ba? At si Finbro, very transparent and hindi mo masasabing scam. Hindi ba? So anyway, sa mga nakapag-try kay Finn, comment naman sa video na ito. Baka meron pa kayong nalalaman sa kanya na hindi natin alam. Maraming salamat. If you interested to apply for Finn, meron akong link dito sa description ng video at sa comment section. Check nyo na lang yan, tapos puntahan nyo na lang yung link na yan para ma-direct kayo dun sa application process, mga memorya. Maraming salamat. Till our next video. Mabuhay! Please don't forget to subscribe and be a responsible Jutanggero! And I thank you. At kung gusto mo ng tips at impormasyon, Team Marcos ang laging may paalala at loan education. Madam Jutanggera, let's be wiser than ever. Budget ngayon, success tomorrow. No more unnecessary sorrow. Be a responsible Jutanggera.